Uy. Salite sa bukid, papakain natin sila ng mais. Matagal nilang maubos yan. Kasi Pinoy. Mamaya natin sila bigyan ng vitamins. Tapos na silang kumain. Kasi dudumi yung kanilang pakainan dahil painuman dahil dito sa mga itik ko. Wala pa yan. Taubo na natin para hindi nila manon. So yan. So happy sila. Padami na sila ng padami. And meron tayong mga itlog dito guys. Nagawa na rin ako ng pugaran para sa kanila. And surprisingly, andito na sila. Yan. So sana padami na ulit sila. Mga sisiyo natin guys nandun sa labas. Ayun o. Hindi natin hinahalo muna dito pagpakain. Kasi ginugulpi sila ng mga manok. Kakatuwa ganito. Sama-sama lang sila. Halos bibilaw ka na yun. Ang dami. Binigyan natin sila ng mga saging. Yan o, kinakain nila o. Kain nila yung saging. Pang snacks nila yan, snacks, saging. Ayan. Para mas busog sila all day. Kahit kunti na ipakain natin sa hapon. Kinakain nila yan. Kahit mga pato, tuwang-tuwa sila oh. Gusto nila yan magkakakain ng mga ganyan. Mataas sa potassium yan eh. Kain sila. Tapos mais. Sunod na naman na araw, magtatadtad tayo ng mga gulay para sa protina nila. Galing yan. Yun, nakakabit na kami ng net sa taas ng aming balag. Yay! Yan, may net na. So, inantay lang natin. Makakyat yung grapes. Kung marami pa kasing balag daw net na natira, so dudugtungan na lang namin pa ganun ng balag pa para makalagay tayo ng ibang halaman tulad ng palaya. So, susunod na kabanata na yun. Pag namatay na yung mga damo-damo dyan. Ayan. Tsaka busy pa si Johnny. Ganda. Tibay daw. Hawakan mo nga dyan. Tinan mo raw kung di maglundo. Hawakan mo pa ganyan. Pababa. Wala kang pataas. Yung net. Ganyan mo. Yan. Sos tibay oh. Oh. Tibay na ito oh. Tibay na. Kahit isang tonelada pang grapes no. Hindi magbagsak no. Kahit pa. Kapatigasan pa rin yung dalawa. Wala. Siguro nag-ano sila ng kung sino yung pinakasiga sa kanila magkapatid, no? Wala. Patayan kayo dyan. Sabi niya akong paborito ni mama. Hindi, ako ang paborito niya. Kabutan mo ng kutsilyo, John. Saksakan yan. Ala. Nagayak na rin sila, oh. Pero di ba gano'ng tigil?
Tulog na pala ito yung kuha na ito. Bakit kaya ito? Ito? Hindi ko lang napansin ah. Naabot yan ng waga. Tagal ng away nila oh. Pati yung doon din oh. Hindi no. Ba't sila kasi nag-aaway sila yung mga bagong dating siguro. Inaaway nila no. Oh. Inaawat sila ng mga manok oh. Lang iya kayo ha. Sige kayo away. Yung dalawa doon pa rin oh. Magtakbo ka na kasi. Pati yung manok inaaway niya na oh. Gago din yung manok na to. Ipato na to. Diyan po ito pinatakbo. Na ano ko pa nga eh. Bugbog ko pa nga eh. Yan, may peaceful na kayo dyan. Takbo na. Yan. Kaya maglaban para... gusto. Yung mga pato, dito lang muna sila sa loob. Maligo. Higiban lang natin. Kasi hindi sila pwedeng palabasin pa dahil hindi pa sila sanay dito sa labas o sa loob, baka hindi na pumasok, hirapan tayo. So yan ang may mga pato na naliligo. Yan, pati itik nakikisalo din. Gusto talaga ng mga ganitong hayop yung tubig. Kahit yung manok na amaze din sila oh. Dyan, okay, iligo muna tong mga pato. Yan yung pinakatatay nila. Laki, yan oh. Kasi ito yung nanay. So lahat ng to galing to kay Junjun Pinyon, yung aking kababatat best friend. So dahil daw nahirapan na niyang alagaan, binigay niya na dito sa bukid para tayo naman yung magparami. Yung tatay gusto maligo pero hindi pa siya sumasampa. Yan. So far so good. Dami-dami na rin tayong manok dito. May mga nangingitlog na din. And yan talaga yung target natin, na makaparami tayo ng alagang hayop dito para balang araw kapabenta na rin tayo, mabawi man lang tayo sa gastos. Kakatawa lang silang tingnan dahil gustong gusto talaga nila dyan oh. Yung tatay na paano na siya. So yan kanina pang maligo eh. Yan, ito naman yung parawakan natin, napakatapang no? Pag gusto nila talagang maglampisaw. Pero sa susunod na mga araw or linggo, i-guide natin sila dun sa ilog. Pag marunong na silang bumalik, sayaan na rin natin nakabukas yung pinto natin para labas-masok na rin sila dun sa kulungan at makapunta na rin sila dun sa ilog, katulad ng ginagawa ng mga itik. Kaya itong itik na to almost 1 week din bago namin pinawalan doon. Practice lang muna namin, pinakawalan, tapos ginagayad namin sila pabalik hanggang sa natutunan na nilang umuwi. Pero dati dyan din sa batya rin sila nakaligo. Kailangan kasi yan ng mga itik at saka pato yung may tubig. So, ito yung second week ko dito sa bukid. And so far so good. Naalagaan na natin ng maganda yung mga manok. Malinis na lagi yung kanilang kulungan, painuman, pakainan. Tapos binila na rin natin ng mga vitamins. And time na day after day, minsan nagpapakulo ko ng sambong at oregano para yun ang iniinom nila kasama ng tanlad. So ngayon, nag-iitlog na rin yung iba doon. Ayan yung ating mga lalaki. Masipag na rin kumasta. Ito naman mga itik, matataba na rin. Ito yung mga sisiw natin dito sa labas.
Ayan. And dito sa paligid din, nalinis na rin natin. Yan o. Ayan, lagi tayo nakakalinis. Para na talagang may tao siya rito. Mamayang gabi, sisigahan namin yan. Para naman pantanggal lamok kasi pagkahapon, madaming lamok dito. And dito yung aking basurahan. Ayan, unti-unti na rin siyang nabubulok. And nasanay na rin sila mama na dito sila magtapon ng mga nabubulok na bagay. Para ma-sure natin na organic talaga yung basurahan na yan. Ayan. So ang ating mga dragon fruit, dahil nga dito rin tayo, yung iba namumunga na din. Ayan, meron na tayong 3 bunga. So siguro next year, next season nila, fruiting season, is mas marami tong may bibigay sa atin. Ayan. So ito isa medyo na-develop na to. So comment nyo dyan kung ilang weeks pa ba bago mahinog ito. Pero susubaybayan na lang natin para malaman natin. Ito naman yung isa. Ito ko sa inyo. Dito parang sa 50. 50 puno. Itong aming dito. Dragon fruit. Tapos doon sa kabila 50 poste pa rin ang itatanim namin. Ito yung isa Ayan. So bali 3 na sila. Yun. Ito sa manok talaga akong natutuwa dahil maganda na rin sila. Maganda na yung katawan nila at saka parang hindi na sila stress kasi madalas silang busog. Yan. Dami na nila guys. Ang tiis-tiis lang talaga. Dito talaga sa farming industry is tiyaga lang talaga. Tiyaga, tsaka sipag yan. Sipag at tiyaga, tabi ni Bilyar. Tsaka hindi talaga tayo dapat magmadali. Matuto tayo magantay. Hindi talaga siya mabilisan. Mahabang pasensya. Yan. So ito naman, dito naman, lagi naman healthy yung aming ulam. So ito, kung wala ko ng sitaw dyan sa tanim namin. Tapos yan. Yung aming tapos ito naman ay alugbati. Lagyan natin dyan para maluto na din siya. Ayan, so healthy lang lagi. Dito bibira lang kami makapagkarne. Pag dito lang sila mama. Kasi mga carnivorous yun si mama, tsaka si GP yung aking kapatid. Pero minsan-minsan nagkakatay din kami ng manok dito. Yung mga matatamlay na manok. Ayan, kinakatay na namin. Kasi feeling namin din na rin magkakasisiw. Ayan, tingnan nyo, malinis na rin yung aming lababo. Ayan, organized na rin dyan. Ito yung mga bagong harvest ko na sitaw para naman to bukas. Ayan. Tapos may talong din noon. Ayan. Yun din naming ulam. Tsaka may tuyo din kami dito guys. Yun lang. Simpleng pamumuhay lang. And kunting sipag at tiyaga. Ay makakabawi rin naman tayo niyan. So sa susunod na mga araw, maglilipat din ako ng mga bee dito. Ayusin ko lang. Kanina, naganda na nga kami ng mga gagamitin namin na balag para sa aming gagawing taniman pa ng mga ampalaya at pipino. Kasi nakabili tayo ng mga seeds. So yan. Yan yung mga plano pa natin for the next week. For now, samahan nyo ulit ako lagi na i-update ko kayo kung ano talaga yung nangyayari. Alam ko mahirap din ito, hindi rin ito basta-basta. Kumbaga, itong desisyon na ginawa ko, talagang talagang challenging masyado. Hindi ko alam kung magtatagal ako nung first 3 days ko, parang nakakalangan. Pero ngayon, parang at home na rin ako, na-feel ko na rin na bahay ko talaga to. Pero time to time naman, every 2 to 3 days, bumababa tayo dun sa bahay natin sa bayan para i-check naman yung anak natin tsaka yung biyanan. Kasi dun sila nakatira. Tsaka si Kai, yung ating aso. Yan. So, tsaka siyempre kailangan natin mag-communicate sa ating asawa para naman happy family pa rin. Ayan.
So dito, magagrass cut kami dito. Plano namin bukas ni Juni is magkuha ng mga pataba. Magdadagdag kami ng mga pataba. Ayan. Para gawin naming carbonized risal at saka yung nabubulok talaga ng mga, kung makakapunta tayo doon kay Larosan, kung meron pa silang dumi ng kanilang manok, kukuha na rin tayo. So dito hindi naman ako na masyadong nawawala ng pagkain kasi meron naman akong papaya, may dalawa akong papaya na namumunga na din. Yan, so gigisahin mo lang, yan, ulam na yan. Tapos pag nalungkot, katay ng manok. Yan. So, may mga itlog pa dyan pero hindi na natin binabawasan. Hindi katulad ng mga nakarang buwan. Talagang hindi talaga naalagaan yung mga itlogan nila na babasa. Minsan may mga ipot. Kaya laging nabubugok yung itlog. So ang tendency, kinakain na lang namin. So ngayon, naging maayos na siya kasi ginawa natin ng magandang pugaran. Kaya nagpapasok ako dito guys kasi hapon para naman lumayo yung mga lamok. Alam nyo naman, ang lamok perwisyo rin sa ating mga manok. So yan, ang mga bagong bigay sa atin ng mga pato. Dito na rin sila. Ayan pato at itik. Ayan, yun yung mag-asawa. Kasi ito yung ating mga pugaran. So far, yan meron ng 3. Dito naman 4. And kanina may nagkakaskas-kaskas na dito. Parang nag-check na siya kung pwedeng itlogan. Yan. So, yung karaan kasi nandito, tinan nyo yung taas. So, dyan papatak yan dyan sa ating mga itlog. So, hindi na na-address ng ating caretaker dito. So, nung nandito na ako, naayos na natin yan. Yan. So, kailangan pa natin palitan yung bubong. Kailangan, wala pang budget, next time. Sige guys, see you sa susunod na update.